Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Good morning, Jesus! Oh, lakas ng mic ko kaya para... Hindi kasi lakas nung dating nung mic ko kaya parang, good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Yay! Today, it's Friday, Family Day. Hindi muna natin binungad yung ating awitin kasi gusto ko may intro tong aking mga kapatid eh. Thank you, Lord. Okay, mananalangin po muna tayo bago po tayo magsimula. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa panibagong araw na binigay mo po sa amin.
Thank you, Lord, for the hope that it brings us dahil alam po namin na binigyan mo na naman kami ng isang araw, isang pagkakataon na silbi muli sa iyo, Lord. At yun po ang kaligayahan namin kapag kayo'y napapaligaya namin. Kaya maraming salamat po. At ino-offer po namin sa inyo, Lord, ang araw na ito. At ito pong Good Morning Jesus, Lord, na kayo po lagi ang nangunguna at nangungusap sa aming lahat. Kaya naman po, Lord, araw-araw kaming nag-aabang ng inyong mensahe para sa aming lahat. Pangunahan niyo po kami lahat, Lord. Hinihingi po namin ang inyong anointing, Lord, ang inyong wisdom para po mabless ang mga tao na nakikinig sa araw na ito. Maraming salamat po again, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, buhay na naman kasi kaming lahat dito, mga kapatid. Kaya naman po, ang mga kapatiran natin ngayon na mag-offer ng song, ay talaga naman pong pinag-effortan talaga ito. Kaya panoorin po natin itong ating mga patriarchs para sa ating pambungad na awitin sa Panginoon. Panoorin niyo po. Nananabik ang puso ko sa'yo, Panginoon, ako'y nananabik. Nananabik ang puso ko sa'yo, Panginoon, ako'y nananabik. Ang nais ko'y makapiling ka sa bawat sandali. Nananabik ang puso ko sa'yo, Panginoon, ako'y nananabik. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Ang nais ko ay makapiling ka sa bawat sandali. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Ang nais ko ay makapiling ka sa bawat sandali. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Nananabik ang puso ko sa'yo, Panginoon, ako'y nananabik. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Ang nais ko ay makapiling ka sa bawat sandali. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Glory to God. Oh, mga kapatid. At kahit na may edad na, hindi naman may edad na. Di ba? Nakakahabol pati sa tiyempo. Oh, ang bilis kaya nakahabol si Minister Andy. Thank you, Lord. Bong, kailangan gumaling ka. O, tignan mo. Mapag-iiwanan ka. Thank you, Lord, sa ating mga patriarchs na, talaga naman pong nakakatuwa. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Yan. Thank you, Lord. Alam niyo, ibang klase po talaga kapag ang ginagawa mo ay sa Panginoon, Binibigyan ka ni Lord ng wisdom kung paano mo ito i-offer sa Kanya. Oo. Tapos nag-e-enjoy kasi napakaganda ng buhay, mga kapatid. Na sobrang ganda po ng buhay para sayangin sa pagrereklamo, sa inis, sa kung ano-ano man. Sayang. Kasi hindi naman po mahaba ang buhay na ibinigay sa atin. Life is short, kaya wag nating sayangin yung mga moment na hindi maganda yung kalagayan ng puso. Talo tayo dun, mga kapatid. Thank you, Lord. Yan po. Sa atin pong verse of the day, dun pa rin po tayo sa Matthew 5, verses 2 to 11. Ito po ay ang Beatitudes. At kahapon, na talakay na po ni Pastor yung blessed are the poor in spirit.
So, ano ba yung sinasabi? Recap lang po. Ang poor in spirit na sinasabi po dito, hindi po yung financial poverty ang sinasabi. Hindi po yung pinagpala ang mga mahihirap. Hindi po yun ang ibig niyang sabihin. Ano po? Ang sinasabi ritong poor in the spirit, ito po yung ina-acknowledge nila yung kanilang spiritual poverty. Spiritual poverty. Pag sinabing poor in the spirit, ito po yung mga taong, sa Tagalog nga maganda, ito po ang mga taong walang inaasahan kung hindi ang Diyos lamang. Yun po ang sinasabi ritong pinagpala. Kasi nga sabi ni Pastor kahapon, ang mga tao kasi is full of themselves. Parang puro ako na lang. Pero ang isang tao na ang inaasahan lamang po niya ay ang Diyos, yun ang sinasabing poor in the spirit. Kasi para bang, Lord, wala naman talaga akong magagawa kung wala ka. Tsaka lahat naman ng meron ako galing sa'yo. Yun po ang sinasabing poor in the spirit. Kaya siya poor kasi hindi siya nagmamataas o nagyayabang kung ano yung meron siya. Lagi niya po yung ina-attribute dun sa giver, kay Lord lamang. So, ito po yung yung nag-acknowledge ng kanyang utter helplessness before God. Ito rin po yung mga tao na nag-acknowledge din na ako'y walang-wala kung wala ang aking Panginoon. At ito po rin ang tao na walang superiority before all others. Lalong-lalo na sa harapan ng Diyos. Wala itong makikitang kayabangan kapag ito'y kaharap ng ibang tao at kaharap ng Diyos. Yun ang sinasabing poor in the spirit. At ano ang reward po doon? Ang reward ng poor in the spirit, the kingdom of heaven. Aba, meron pa po bang gagandang reward dyan? Ang poor in spirit will receive forgiveness of sin at saka continued remembrance from the Lord. Hindi kanya kalilimutan. Patatawarin niya na yung kasalanan mo, tapos lagi ka pa niyang aalalahanin. Yun ang reward po ng poor in the spirit. Bakit lagi ka niyang aalalahanin? Kasi sinabi mo sa kanya, Lord, wala akong magagawa pag wala ka. Kaya lagi kang aalalahanin ng Panginoon. Naku, tong anak kong to, kailangan ako lagi nito. Yun ang kanyang reward pagka poor in the spirit. Tapos, yung poor in the spirit will also receive fellowship with other believers who walk as they walk. Ibig sabihin, ito yung mga tao na kaya siya makaka-experience ng fellowship with other believers. Kasi pagkasama niya yung mga kapwa niya mananampalataya, hindi siya superior sa kanila. Ibig sabihin dito, ako'y nangangailangan din kay Lord kagaya ng pangangailangan ninyo. Pantay-pantay. O yun, mga kapatid, ha? Tapos, ang pinakamaganda, the poor in the spirit will receive the gift of life that is forever. Kaya naman po tayo ay sumusunod sa Panginoon at ginagawa natin lahat ang mga kalooban niya habang tayo nandito sa lupa because of this reward, because of this goal, yung eternal life with the Lord. And for today naman po, sa 5:4 naman tayo. Sa 4 naman, Blessed are those who mourn, for they will be comforted. So sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay yung mga nagmo-mourn. Ang mourning, hindi po morning, kundi morning. Paano ba tama ba yung pagbigkas ko? Morning, hindi morning. Mourn. M-O-U-R-N. Sa Greek po, ang mourn po is pentautes. Ang ibig sabihin po nito ay to have a broken heart. Itong Greek word po na to, ito po yung may pinaka-strongest na meaning ng sorrow or mourning sa salitang Griego. Ito po ay ihinalintulad sa isang matinding pagdalamhati. At saka wailing, yung pag-iyak ng medyo sobrang yung sakit, ganon. Inalintulad po ito na kapag parang ikaw ay namatayan ng mahal sa buhay. Ganon. Yung sorrow na ito, yung mourning na ito, yung sobrang sakit po na kahit na anong marinig mo na
comforting words sa iba, hindi matanggal yung sakit. Ito yung mourning na tinatawag dito. The strongest word nga po for mourning sa Greek. Itong ibig sabihin na ito. Ito po ay sorrow or a desperate, helpless sorrow ng isa pong broken-hearted over evil and sin. So, ang sinasabi po ritong blessed are those who mourn, ito po yung namimighati dahil sa kasalanan ng mundo at kasalanan niya mismo. Oo, nakagawa ka ng kasalanan. Ito po yung sorrow na mararamdaman mo kapag ka tumingin ka sa cross, tapos nakita mo ang Diyos na nakahang doon at namatay, tapos ikaw ang merong kagagawan. Yun. Para bang, yan bang ginawa ko sa'yo, Lord? Ganon na mourning, ganon na sorrow ang sinasabi rito. Bakit kailangan ng ganito? Kasi mayroong mga tao gumagawa ng kasalanan pero hindi nagigilty. Parang nalang, ito ako Parang ganun. So parang walang nararamdamang remorse. Yun na po. Yun talaga, walang comfort na marireceive yun. Pero ang isang tao, sino-sino ba itong mga nagmumorn na ito? Ang unang-una po dito na sinasabi na blessed are those who mourn, ito po yung mga tao who are desperately sorry for his sin and unworthiness before God. Natatandaan niyo po yung tax collector sa Luke 18 verse 13? Diba? Hinampas niya yung dibdib niya. Sabi niya, hinampas, tama ba yung hinampas? Ginaganon, sinusuntok. Sabi niya, God, have mercy on me, a sinner. Ito yung mga taong makaka-receive ng comfort. Yung po bang kapag ka nakagawa ng kasalanan, hindi siya mapapakali? Tas parang meron siyang daladalang napakabigat kapag ka nakagawa siya, na alam niya na kapag ka nakagawa siya ng hindi tama kay Lord, parang meron siyang bit na napakabigat na bagay na hanggat hindi niya nahihingi ng tawad ito, ay mahihirapan siya. Yun ang mga nakaka-receive ng comfort. Pero kasi merong mga tao ngayon, grabe na yung mga nagawa nila, pero ang saya-saya pa nila. Nakakita na po ba kayo ng ganong tao? Na halimbawa may ginawa siya sa'yo, tapos ikaw naapektuhan ka ng todo kasi grabe tong taong to. Tapos makikita mo siya, nakikipagkwentuhan kung umalaka ka. Yung parang wala siyang ginawa sa'yo. Diba? Parang kulang na lang batuhin mo siya. Huy! Di ba may ginawa ka sa akin? Parang ganon. Hindi, ano lang yun. Hindi ko na sinabing babatuhin. Alam mo yung damdamin nga na ganon, na parang may mga tao po kasing ganon na nakagawa na sila ng kasalanan, pero parang hindi man lang sila nalungkot. Hindi, dinedma lang na hindi man lang nakaramdam ng sakit. Kasi malamang tumigas na po ang puso nun. Kagagawa niya, tapos hindi niya nahihingi ng tawad, hanggang sa kumapal na yung puso niya, naging kalos na, hindi na po, di ba ang kalyo, pag makapal ang balat mo, hindi ka na nahihiya. Tapos, yun ang mga taong malapit sa Diyos. Kasi, konting hindi lamang maganda na nagawa nila kay Lord, hindi na sila mapakali. At yun naman po talaga ang magandang kalagayan. Okay, unang-una po yan. Pangalawa, ito po yung tao na nakakaramdaw namimighati siya kapag ka nakikita niya yung mundo o yung mga ibang tao na gumagawa ng kasalanan na parang wala lang. O, yan. Yung una, yun yung gumagawa ng kasalanan niya. Siya mismo. Diba? Ito naman, namimighati siya over the sins of others na hindi nagagawan ng paraan o hindi na pagsisisihan. Iniisip niya yung kalalagyan, kasi nga, alam mo na kung anong kalalagyan ng mga taong makasalanan. Ito'y namimighati over the plight, ibig sabihin kung ano yung kahihinatnan ng mga taong gumagawa ng kasalanan. Especially kapag ka member ng family natin, hindi ba? Wala na po yung
Ako po, ang prayer ko po na pag tinanong ako, anong prayer mo pa na ano yung parang heart's desire mo na hindi pa nabibigay ni Lord? Hindi naman po talagang hindi nabibigay, pero ang prayer ko po palagi, yung mga mahal ko sa buhay, ay talagang lumapit kay Lord at seryosohin yung relasyon sa Kanya. Kasi, ang sakit sa puso nung ikaw, alam mo na-experience mo na kung ano ang nagagawa ng relasyon sa Diyos sa buhay ng tao. Tapos pag may makikita kang mahal mo sa buhay, hindi ba, na parang kulang na lang, tuktokan mo sa ulo, ano ka ba? Di ba sinabi ko sa iyo, gantong gawin mo? Sumunod ka kay Lord, ganito. So yun po, ito po yung sinasabi rito ng Panginoon na pangalawang klase ng tao nagmo-mourn. Na kapag ka nakikita mo yung kasalanan ng iba, tapos yung buhay ng mga ibang tao na malapit na ang pagdating ng Diyos pero ayaw pa rin lumapit kay Lord. Tapos alam mo kung ano yung kahihinatnan, yun. Medyo masakit sa damdamin, lalo na kapag ka mahal mo sa buhay yung mga involved. Kaya po, naiintindihan ko yung damdamin ng mga asawa na hanggang ngayon ay hindi pa nila nakakasama yung kanilang mga asawa sa gawain kay Lord. Tapos, ito rin po yung nakikita ko na damdamin ng mga ina na ginagawa ang lahat para yung mga anak nila ay makilala ang Diyos, pero patuloy pa rin na tumatanggi, na sumama sa kanila. Yun, yung mga ganun po ba? Tapos ito rin yung mga kaibigan na ikaw, nasumpungan ka ng Diyos, nasumpungan mo ang Diyos, tapos yung mga kaibigan mo, hanggang ngayon patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Ito yung lungkot na nararamdaman nitong tao na to na nagmo-mourn. At ang pangatlong klase po ng tao na sinasabi rito na blessed are those who mourn, ito po yung mga tao na dumadanas ng grabing trahedya sa buhay. Pag nakita mo yung ibang tao na sunod-sunod, incidentally po, kami po yung nakikiramay din ulit kay Brother Bernard ng San Pablo. Kasi kamamatay lang ng mami niya nung July, tapos na cardiac arrest naman yung kapatid niya kagabi. Kaya ito ang prayer natin kay Brother Bernard na makakuha siya ng comfort kay Lord. So ito po yung pangatlong tao, klase ng tao dito na blessed are those who mourn because the heart of the Lord is not hardened to our grief. Kasi naramdaman din naman ni Lord kung papaano masaktan. Umiyak din po siya, hindi ba? Nung siya po ay naging tao dito sa mundo, na-experience niya lahat ng na-experience natin. Kaya the Lord knows. Kaya kung ikaw man yung tao ngayon na dumaranas ng magkakasunod at paulit-ulit na mga trahedya sa buhay, the Lord is your comfort. Yun po ang sinasabi ritong blessed are those who mourn. Ngayon, ano naman pong comfort ang ating ma-receive? Kasi sabi niya, blessed are those who mourn for they shall be comforted. Jesus Himself will be our comfort. And He Himself will be the one who will comfort us. Na-experience niyo po ang namatayan? Kahit anong comforting words ang ibigay sa iyo ng mga tao sa paligid mo, may sakit pa rin sa loob na hindi mawala. Pero kahit na masakit ang nangyari sa iyo, deep inside you, kahit ayaw mong tanggapin, meron kang nararamdamang comfort inside you. That is the Lord Himself comforting you. Yung comfort na inaalok ng Diyos sa atin, yung hindi mo siya matanggihan, kasi mararamdaman mo na lamang siya na, ay, hindi na ganun kasakit. Ay, nakakayanan ko. Magugulat ka na lang kasi ang Diyos mismo ang umaaliw sa'yo. Ano-ano tong mga comfort na to? Unang-unang nga nararanasan natin, yung present comfort. Like, a settled peace, a relief, a consolation within, yung sinasabi ko kanina. Kasi dito sa John 14:27, sabi niya, peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives.
Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Kaya nga, kahit ano ang maranasan natin ngayon, meron kang kapayapaan na nararamdaman. Ibig sabihin po nun, ang Diyos na mismo ang nagbibigay ng comfort sa iyo. Kaya meron kang settled peace inside you. Ang pangalawa naman po, na comfort na makukuha natin, an assurance of forgiveness and acceptance from God. Pag binanggit mo to, akala mo wala lang to. Pero naranasan niyo po ba yon na gumawa ka ng kasalanan, tas parang feeling mo hindi ka napapatawad? Yung uneasiness na nararamdaman mo doon, mga kapatid, na alam mo na nakagawa ka ng hindi maganda kay Lord, na-experience niyo po ba yung ganong damdamin? Ano ka? Tuliro ka? Aburido ka? Lagi kang galit? Kasi nga, wala sa iyo yung assurance na pinatawad ka na ng Diyos. Alam niyo po kung sino ang taong hindi nakaka-experience nito? Yung mga taong walang personal na relasyon kay Lord. Hindi nila po na-experience yung patawarin ka ng Diyos, tapos maalis yung guilt na yun sa'yo at magkaroon ka ng kapayapaan. Ang nakakaranas lamang po nito ay yung taong may relasyon sa Diyos. Kasi doon mo lamang matatanggap na yung assurance through the Word of God and through your relationship with the Lord na kapag ka humingi ka ng kasalanan, humingi ka ng kapatawaran sa iyong kasalanan, ay nagpapatawad agad ang Diyos. Kaya wala na yung damdamin na yun. Alam mo na yung acceptance ng Diyos, andyan dyan palagi sa iyo basta ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan. Kaya ang daming pinapahirapan nito, mga kapatid. Kaya yung mga tao hindi maka-move on sa buhay. Kasi hindi nila mapatawad ang sarili nila dahil hindi nila alam na pinatawad na pala sila ng Diyos. So, ito ang comfort na makukuha natin. Yung forgiveness and acceptance of God again. At yung isa pa po, fullness of joy. Yung sense of God's presence laging bumabalik sa iyo. Kapag ka alam mo na humingi ka ng tawad, nagiging maligaya ka uli. Yung kalagayan mo na lagi ka na lang galit. Alam nyo, mga kapatid, yung laging galit, medyo sasabihan ko kayo ngayon nung sinasabi namin dito karamihan, pagka merong hindi nararamdamang maganda, search your heart. Pag hindi ka maligaya, search your heart. Kasi ang sabi ng Diyos kay Cain, di ba? Sabi niya, why that scowl in your face? If you have done the right thing, you would be smiling. Kaya kapag ka hindi ka makangiti, hindi ka maligaya sa buhay mo ngayon, there's something wrong. Kasi ang sabi niya, if you have done the right thing, you would be smiling. So kapag hindi ka kang umingiti at hindi ka maligaya, search your heart. There is something. Kasi yung comfort na sinasabi rito, mga kapatid, babalik ulit. Magkakaroon ka ng kagalakan ulit because of the sense of God's presence in your life. Kasi there is joy in the presence of my Lord. There is joy in the presence of my Lord. There is joy in the presence of my Master. There is joy in the presence of the Lord. Kaya, kung hindi mo na-receive itong comfort na ito, wala ka nung sense of presence of God, mawawala rin ang joy mo. Kaya ang comfort pala po natin, kapag ka tayo nasa presence ng joy, ng Lord, is the joy. Manunumbalik yung joy natin. Kaya, mako-comfort ka ulit. Di ba? At ang pinakahuli po, so yung una, yung present comfort. Ang pangalawa naman po na meron tayo, yung reward natin dito for those who mourn, ay yung eternal comfort. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na itong mga Sermon on the Mount na ito ng Panginoon, tinuturuan po tayo kung paano mamuhay dito habang tayo nasa mundo and beyond.
At ito nga pong comfort na ito, mararanasan pa rin natin even sa ating eternal life with the Lord. Hindi lamang po ito para dito sa buhay natin, sa mundo. Kung hindi, pati na rin po sa ating eternal life. Kaya, blessed are those who mourn. Hindi ito yung umiiyak lamang po ha, na basta umiiyak ka at nalulungkot ka. Hindi po. Meron kasing mga, medyo mahaba pang pero kasali po rito yung godly sorrow at saka yung earthly sorrow. Kasi ang godly sorrow, ito po ay nagtutulak sa'yo para lalo kang lumapit sa Panginoon. Yung earthly sorrow, ito po yung nagpapalayo sa'yo kay Lord. Parang kagaya ni King Saul, nung sinabihan siya ni Samuel na yung mga Amalekites na sugpuin lahat, tapos walang ititira. Di ba tinira niya si King Agag? Tapos tinira niya yung ng mga best, sinabi ng Diyos na lipulin agad. Tapos nung kinonfront siya ni Samuel, ang sabi niya, kaya naman namin tinira to kasi i-offer namin kay Lord. Kaya nga po dun na lumabas yung salitang obedience is better than sacrifice. Yung sinasabi nating godly sorrow, nagkasala ka na, tapos, nung nabuko ka at kinonfront ka, hindi mo pa rin naaminin, hahanap ka pa rin ng mga ibang pagbubuntunan mo, ito kasi, kaya tuloy ako napamure dahil sa'yo. Ganon. Para bang na-corner ka na, na-confront ka na, pero itatanggi mo pa? Parang huli ka na sa akto. Parang, di ba, merong kwento dyan dun sa mga bata, nag-iwan ng donut, tapos pagbalik nawala, sabi niya, "Nak, sino kumain ng donut?" "Hindi po ako," pero punong-puno ng pulbos dito yung bibig niya. Di ba? Ito yung mga tao na nakaka-experience lamang ng earthly sorrow. Instead of admitting that they have sinned and asking for forgiveness para manumbalik ulit yung relasyon niya sa Diyos, naghahanap siya ng yung masisisi niya. Naghahanap siya ng sisisihin niya kung ba't nagawa niya yon. Hindi pa rin siyang may kasalanan. Kasalanan pa rin ng iba yon kung bakit siya nagkasala. Yun ang mga earthly sorrow that will drive you away from the Lord. Pero yung godly sorrow, ito yung talagang si Haring David ang example ng godly sorrow na yun. Nung kinonfront siya tungkol dun sa kasalanan niya kay Bathsheba at saka kay Uriah, anong ginawa niya? Diba? Nagsuot siya ng saklo, talagang nagpatira pa siya, humingi siya ng awa kay Lord, hindi siya tumigil hanggat hindi siya pinatawad. Yun ang godly sorrow na nakaka-receive ng comfort kay Lord dahil inaamin niya na nagkasala siya at kailangan niya ang kapatawaran ng Diyos. At ito yung nananalangin na, "Give me back again the joy." Ito yung nananalangin na ganon. And you will receive comfort. Thank you, Lord. Ganda kaya nitong mga to, mga kapatid, kaya sundan po natin. Sa mga darating na araw, may mga kapatiran din tayo na magbabahagi nitong mga 8 klase ng tao na binibless ng Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. Ngayon naman po, dako tayo sa ating mga birthdays. Ayan. Mabati ko na rin si Hallie, Don, and Ziki na nasa Comfy, Illinois. Sister Trining din, syempre. At saka si na Sister Olivia de Guzman at si Sister Siling ng San Jose, California. Yan, yung mga kapatiran po natin sa ibang bansa. Alam nyo mga kapatid, araw-araw po, nire-review ko yung mga nanonood at kasama natin. Nalulungkot ako kapag may absent sa inyo. Kasi nakakalungkot kasi may mamimiss kayo. Kaya mga kapatid, kahit magkatrabaho na tayo, kahit na matapos na yung pandemic, huwag nating kakaligtaan yung ating tipanan kay Lord. Kasi sayang po dahil napakaraming inahanda ng Diyos para sa atin araw-araw para po tayo ay mabless. Pero sobrang pasasalamat naman po namin kay Lord sa mga kapatiran natin na
Araw-araw po, walang sawa. Yung iba habang nagbabiyahe, yung iba habang naghihintay sa trabaho, talagang isinisingit po nila na makasama natin sila. Okay, ngayon naman po sa araw na ito, dako naman tayo sa mga magse-celebrate because the Lord has been good to them. Dahil sa araw na ito ay birthday nila. And sa araw na ito, happy birthday kay Sister Josie Denaco. At maraming salamat, Sister Josie. Kay Sister Marley Yalong at kapatid din ito ni Sister Josie Denaco. Di ba? What are the odds? Magkapatid, magkaparehas ng birthday. Birthday din ni Sister Joanna Canindo at kay Brother Jess Evangelio. Brother Jess, abay kabayan, maligayang kaarawan. Birthday din ni Brother Roland Manalad na asawa ni Sister Connie Manalad. Yan ng California, yung ating kapatiran na araw-araw ay kasama natin. Birthday din ngayon ni Sister Giselle. Tama ba, Giselle? Sister Giselle Obra. Ayan, na-girlfriend naman ni Brother Epoy, Sister Giselle. Kantahan natin sila ng Happy Birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid! Enjoy your special day with your loved ones, especially with the Lord. And thank you po sa inyo na you are enjoying your special day with us. Yung mga nag-hope you like it namin. Hope you like it. Maraming salamat po. Sister Maria Fami na nasa Amerika pa. Naku, sobrang salamat po, Sister, for sharing your blessings to all of us. Ano po? At kay Sister Josie. Oo, happy birthday, Sister Josie. Maraming salamat din sa pag-share ng birthday mo sa amin. Thank you, Lord. At sa oras na ito po, para sa ating verse of the week, memory verse of the week. Ito po yung makikita natin sa Psalm 84:11. For the Lord God is a sun and a shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Ayan, ha? Psalm 84:11. Di na tayo magre-review, ha? Kaka-review lang natin kahapon. Okay. Ngayon po, it's time naman for our hindi pa. Oo. It's time. Wait lang. Bigyan niyo ako ng panahon na hindi. Hindi. Nakikinig ako sa inyo kaya nawawala yung It's time for our new song. Mga kapatid, isang araw. Friday na ngayon pero isang araw. Kung ayaw niyong kantahin, bahala kayo. Hindi, joke lang. Kung ayaw niyong kantahin, kakantahin ko to isang araw. Ganda-ganda kaya nitong awitin na to. So yung mga may gusto po, ay huwag kayong mahihiya, mga kapatid. Kasi ito naman po ino-offer nyo kay Lord. Hindi nyo naman po ino-offer ito sa aming lahat. Ito po ino-offer nyo kay Lord. Sige, kung ayaw nyo, ako kakanta niyan. At may request din pala si Sister Nancy sa ibang araw na po, ha. Bayaan niyo po, kakantahin ko yung request niyo na yan, pero sa ibang araw na po dahil wala tayong oras ngayon. It's time for our new song at napakaganda ng awitin na to. Pakinggan po nating muli.
You lift yourself way up high. You rose again, went up to heaven. Lord, you have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself
Thank you, Lord. Good morning, Jesus. It's Friday, it's Family Day. So magandang umaga po sa inyo lahat. Sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy na tumatangkilik itong ating live streaming. At alam po namin na maraming bagay tayong matututunan. Ang kailangan lang maging open-minded po tayo. Brother Dodi. Good morning, Jesus. Purihin po ang ating Panginoon. Muli po, salamat sa Diyos dahil tayo po ay nagpapatuloy po sa ganitong paglilingkod sa ating Panginoon. Binabati ko po lahat ng mga nanonood ngayon at nakikinig, maging ang ating mga kamag-anak, yung aking mga kapatid na kung hindi man live ay yung pong pagkatapos ng kanilang trabaho ay nakakapanood na rin. Salamat sa ating Panginoon. Opo, yung aking ate, ako po yung kuya. Mga kapatid ko po, ayun, salamat sa Panginoong Diyos dahil talagang ginagamit na instrumento po itong ating live streaming upang marami pang ma-reach out na mga tao, lalong-lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At papasalamat din po kay Lord. After 37 days, ay back to work. Thank you, Lord. At sa umaga pong ito, ang ating, meron po tayong papanoorin video. Ito yung family cruise. Ang ating pong topic ngayon sa araw na ito ay tungkol sa healing. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Marami pong tao hanggang ngayon. Lalo itong panahon natin po na lahat ng tao ay naghahanap ng pamaraan kung papaano gagaling. Pero bago po namin talakayin ni Minister Dodi, panurin muna po natin itong video ng Cruz Family. Jesus. Good morning to Kaunti Family. Kami po, Panginoon, ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito, Panginoon, at gusto po namin na pagpasalamat ang nangyari sa amin itong nakakaraang mga linggo at mayroon pong akong iaano sa salita ng Diyos dito sa Awit 34 verse hanggang 1 hanggang 9. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko patitigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig matuwa. Ang kadakilaan niya ay hiyag at ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umaasa sa Kanya. Pagkat binabigo ang pag-asa nila. Tumawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel lang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Matakot kay Yahweh kayo na Kanyang bayan nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Ito po, Panginoon, maraming salamat po sa kagalingan ni Brother Hasba na at kumbaga sa ito ay pangalawang buhay na niya. Kaya maraming salamat po. At salamat din po sa mga inyong mga panalangin sa amin, Panginoon. At yun nga po, talagang napakabuti ng Panginoon. At talagang pagkaganyan na wala ka talagang ibang sasandalan kundi ang mga salita niya. Kaya maraming salamat po sa mga salita na pinagkaloob niya sa amin. At alam ko, si Brother Hasban na lang po ang magpapatuloy kung paano ang ginawang kamanghamangang ginawa ng Diyos sa kanya mula nung dinala na namin siya sa ospital. Kaya maraming salamat po. Si Brother Hasban na lang po ang magpatuloy. Thank you Lord. In Jesus' name. Umaga ba ako pumasok? Magandang umaga po sa lahat po mga brother and sister. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa nangyari sa akin bago ako pumasok ng ospital at nabigyan ako ng word ni God na sa Awit 116 verse 7, manalig ka puso ko, kay Yahweh ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti at di marunong magpabaya.
yung nga po, ang nangyari po sa akin, sa unang gabi ko po, ay di ko alam kung ano na nangyari sa akin kasi nagpapaalam na po ako, kala ko kukunin na po ako ni Lord na ano, di alam ng mga anak ko na iba at mga kapatid ko. Yung anak ko lang na pangatlo at pang-apat, ang nakakaalam, nagbabantay po sa akin. Ito nga po, yung himala na ginawa sa akin ni Lord, na sabi ko, Lord, kung oras ko na po kayo ang gumawa ng lahat lupa at sa akin po, bahala na po kayo sa akin at papagod na rin po ako. Ginawa lahat po ng nurse at saka ng anak ko na nilagyan daw ako ng mga kumot, 3, mga jacket, nilagyan pa ako ng ilaw na spotlight, 2 kasi namamalutot na ako. Kung ano na daw binibigkas ng aking bibig at sa huli daw bumigkas nga ako kay Lord. At yun, gumang yung pakiramdam ko na biglang lumakas po ako. Sabi sa akin ng nurse, magano ka tatay kasi umihinga ka pa, sabi ganon. Yun, narinig ko po yun at nanalig po ako kay Lord. Binigyan niya ako ng pangalawang buhay. Yun nga, at naramdaman ko yung parang hiningaan po ako ni Lord ng 2 beses. Yun, nagulat po ako at biglang nagbago po ang pakiramdam ko. Nabigyan po ako ng kalakasan. Yung nga po, ang nangyari po sa akin sa St. Victoria po. Tapos po, yung doktora ko po na isa, si Doktora Piñera po, ay nagsuggest po na ilipat ako sa World of City kasi wala pong dialysis sa ano po dyan sa St. Victoria. Sabi niya, Daddy, gusto mong daling ka namin doon sa World City at doon ay kumpleto lahat at alam na namin yung history ng mo para magabayan pa namin kayo, kasama namin yung ibang doktor. 4 sila pong doktor ko na tumingin po sa akin, doktor po sa heart, sa pneumonia, sa kidney, at saka yung nag-operation po sa akin. Kaya yung madaling araw po ng pangatlong araw ko po na doon sa Victim, madaling araw po, nilipat na po ako doon sa at kumuha ng ambulansya 161 ng mga kapatid ko sa barangay sa kanila po at nagpatulong po, ayun po, at salamat sa Diyos na nailipat po ako at sabi ni Lord sa akin, huwag kang mabahala na, dadaling kita sa magandang doon ka magpapalakas, sabi kaya pupurit pasalamat ako kay Lord sa ginawa niya po sa akin. Yung nga po, nagulat din po ako sa ibinigay po na kwarto ko po. Pagpasok ko lang po at nakita ko po yung sa kwarto po may nakasulat pong Word of God. Nabasa ko po yun, kaya sa Luke 8:50 nakasulat po, I am not afraid, I just believe I will be well again. Kaya nagpapulit po salamat ako kay Lord na talagang binigay po sa akin yun na nagkaroon po ako ng kalakasan. Tapos mga kinabukasan po, dinala na uli po ako sa operating room para sa dialysis po na inahanda po. Pagkatapos ko sa operating room po, agad-agad po nila ako dinala sa dialysis po. Doon po uli, pinarandam uli sa akin ni Lord na hiningan po ako ng parang hininga po. 2 beses po pumasok sa
bibig ko po, naramdaman ko yung init na ano, siguro anak, sabi, huwag kang matakot at manalig ka lang. At huwag kang ano, dahil yung dialysis mo ay hindi mo mararamdaman. At salamat sa Diyos, yung pagkano po sa akin, wala po akong naramdaman na kung anong sakit na inano sa katawan ko sa dialysis. At doon po ako nagpapasalamat kay Lord sa ginawa niyang kamangamangang pinakita po sa akin ni Lord. Kasi takot na takot po akong mapunta ng hospital kasi simulat bata po ako, ngayon lang po ako na hospital, kaya binigyan ako ng ano ni Lord na pinaramdam sa akin na hindi lahat ng ano katakot sa hospital, kasi ginamit po lahat yung mga doktor, mga nurse po, pinaramdam po sa akin na sila po ang ginamit ni Lord na para mabigyan ng kaano po yung katawan ko po. Nagpupulot pasalamat ako lagi kay Lord na talagang hindi po ako nagsasawang magpapasalamat kay Lord na yung ginawa niyang himala po sa akin. Kaya dito na lang po. Thank you Lord po. In Jesus' name, Amen. Morning Jesus, good morning po sa inyong lahat. Ako po yung anak ni Sister Judith tsaka ni Brother Rene po. Ako po yung kasama ni tatay po sa hospital. Nagkaroon po ako ng relasyon kay Lord habang nagbabantay po kay tatay. Yun nga po, nung unang araw po talaga, ang balak lang talaga namin, sasamahan ko lang po sila ate magpa-check up. Tapos, hindi ko po alam na yun din po pala yung araw na i-confine na si tatay. Una po yun sa St. Victoria. Tapos, grabe po yung experience po pala kapag ano na yung parang sa tao ka lang nagtitiwala. Kasi nung first day po talaga, parang hindi ko po nagawang tumawag kay Lord nung first day. Nung parang ano na po si tatay, yung nag-conversion na po siya, tapos nagpapaalam na po siya sa akin. Parang doon lang pumasok sa isip ko, bakit hindi mo tawagin si Lord? Kasi si Lord yung magbibigay sa'yo ng lakas ng loob. Nung time na po yun, syempre, naiiyak ka na kasi nagpapaalam na sa yung tatay mo, tapos dalawa lang kayo, hindi mo kasama yung kapatid mo, yung nanay mo, tapos yung parang walang nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob. Pero yung time na po yun, parang, yung takot ko, medyo nawala nung nakita ko na, ay parang naramdaman ko na dapat kay Lord ka tatawag kasi hindi ka naman matutulungan ng kung sino-sino lang eh. Si Lord talaga yung magbibigay sa'yo ng lakas. So, tuwing sinasabi po sa akin ni tatay na pagod na siya, bibigay na siya, hindi na niya kaya, lagi ko po sinasabi sa kanya na kaya mo yan, hindi naman binigay sa'yo ni Lord yan, kung hindi natin malalampasan na nakaligtas si tatay yung first day namin. Tapos yung lagi pong tumatakbo sa isip ko na makakabayad ba kami, kasi yung St. Victoria parang private hospital po yun. Tapos iniisip ko, makakabayad ba kami, saan kami kukuha, wala akong trabaho, dalawa lang yung, parang sila ate lang yung nasa labas, ako wala akong magawa kundi yung magbantay lang kay tatay. Pero yung lagi nga po sinasabi nung ate ko na malaki nga daw po yung party ko na ako po yung nagbabantay kay tatay. And then po, yung simula po nung nagda-doubt ako na saan kami kukuha, may word po na binigay sa akin si Lord, yung Philippians 4:19 na at buhat sa kayamanan na hindi mauubos, ibibigay ng lahat ang iyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun po yung laging tumatakbo sa isip ko. Tapos nung nalipat na po kami sa WCC, syempre takot ako kasi dialysis po yun eh. Tapos hindi namin alam na sa leeg po pala bubutasan si tatay, so may takot ka na naman. Pero yung time na yon, parang yung takot mo, hindi na siya yung sobrang laking takot kasi alam mo na
nakaligtas ka nga, niligtas ka nga ni Lord sa unang araw mo na yung tipong magpapaalam na yung tatay mo, ngayon ka pa magdadoubt kay Lord na na treatment na yung gagawin sa tatay mo. Tapos, yun po, pagpasok namin sa room ni tatay, may word po agad, yun nga po yung binigay niya, yung Luke 8, verse 50 na, afraid, I just believe I will be well again. Yun po yung nasa room ni tatay pagpasok namin. So, yun pa lang, parang binigyan ka na agad ni Lord na, oh anak, magagaling yung tatay mo, kaya magtiwala ka lang. Tapos, nung nasa WCC na nga po kami, syempre, ako, ang tagal ko na pong hindi uma-attend ng yung prayer meeting, yung fellowship, pag niyaya ko nila nanay, hindi po talaga, kasi syempre, uma-attend po ako sa iba. And then po, yung mga kanta ng Comfy, hindi ko na siya yung normally kinakanta. Pero tuwing nakikita ko pa si tatay na parang natatakot, na kasi yan, tuturok na naman, kukuha na naman ng dugo. Tapos yung kapag parang feeling mo, yung nagda-doubt ka na sa sarili mo, na bakit natatakot ka na naman. So, natuto po akong kumanta. Yung tuwing na may inaalala, kumakanta, yung walang ginagawa, naghihintay ng dating ng doktor, kumakanta. Tapos yun nga po, yung kanta talaga na thank you Lord for a new beginning. Tapos tapos meron pong time na yung wala na kaming tubig, wala na kaming pampers. Tapos yung pera panggamot na lang ni tatay. Tapos pumasok na naman po sa isip ko yung binigay nga ni Lord from the start na word na yung Philippians 4:19. So sabi ko, magbibigay si Lord, may dadating na pampers, so tsaka na pambili ng tubig, so huwag kang mag-alala anak. Tapos nung tumawag po yung nurse na, ma'am, kailangan nyo na pong bumili ng gamot. May elevator yun, 10th floor, 10th floor yung floor ni tatay, nasa 10th floor kami. Pwede ka naman mag-elevator, pero parang may nagsasabi sa akin, maghagdanan ka kaya? Tapos, nung pumunta po ako naghagdanan ako from 10th floor to ground floor. Kaya pala, parang may nagsasabi sa akin na maghagdanan ka kasi marami palang word of God doon, every floor, iba-iba po yung word of God, puro siya, word of encouragement na magiging okay yung lahat, magtiwala ka lang, tumawag ka lang kay Lord, si Lord yung bahala sa lahat. Tapos yung first dialysis niya po, syempre pag dialysis po, tuloy-tuloy dapat, di ba, na lifetime na siya. Pero yung sabi sa amin nung doktor na kung maganda yung response ng patient, 3 to 5 session, okay na. Pero kung hindi, lifetime na. So, nung first dialysis po ni tatay, hindi talaga namin siya iniwan. Bali, dalawa po kami nung tita ko yung nagbabantay sa kanya. Tapos, meron pong, doon, pero meron pong another, naghihintay po ng patient na dialysis. Tinanong po ako, pang ilang dialysis na ng tatay mo? Tapos, sabi ko po, pangalawang dialysis na niya. Tapos, sabi niya, ay, lifetime na yan. Kasi yung asawa ko ganyan din daw po. Tapos sa isip-isip ko, pero maganda naman yung response ni tatay, tsaka kasama naman niya si Lord. Tapos nagulat po ako nung pangatlong session ni tatay. Maganda naman po yung yung naging resulta. Tapos nagulat po ako pag sabi nung doktor sa akin na hanggang 3 session lang si tatay kasi maganda yung yung response niya sa dialysis. So, thank you Lord, kasi dun pa lang, malaking thank you na yun, kasi 3 dialysis lang, dapat lifetime po. So, yun po, si Lord talaga yung nagbibigay ng kagalingan kay tata. Thank you Lord, kasi yung mga ginamit ni Lord sa hospital, from nurse, sa doctor, yung mga nag-alaga kay tatay, tapos yung sa billing, yun po talaga, sobrang laki ng natulong niya sa amin sa billing, na hindi po talaga siya ni Lord na kaya niyang gawa ng paraan na yung 6,000, naging 3,000 na lang siya. Talagang natulungan niya kami. So, thank you Lord sa lahat. Lahat ng papulit pasasalamat. Kay Lord lang talaga dapat ibibigay. Tsang tiwala. Yun lang po. Thank you Lord. Thank you, Lord. So magandang umaga po muli mga kapatid.
O gaya po kanina, sabi ko nga po ang ating topic ngayon ay tungkol sa healing. Meron po insidente rito sa Matthew 14, sa verse 14 do sa feeding of the 5,000. Meron pong binanggit dito sabi rito, when he went ashore, he saw a large crowd and felt compassion for them and healed their sick. So dito pa makikita natin na ang ating Panginoon ay muchly concerned na talagang igawad sa atin ang kagalingan. Maaari nga lahat ng tao ay gumaling. Ngayon, magbibigay lang po ako ng ilang pointers regarding sa healing bago po namin talakayin ni Minister Dodi itong mga patutuan ng ating mga kapatid. Ngayon, ano nga ba ang sinasabi ng Bible about healing? Kasi po wala naman tayong ibang pagbabatayan ng kagalingan kundi ang kanyang salita. Dahil kung sa tao lamang, pwede tayong maligaw, agaya ng mga doktor na minsan sasabihin wala ng pag-asa, yung pala hindi pa rin, hindi po ba? Pero ang salita ng Diyos. Ngayon, meron pong 3 bagay akong bibigyan ng diin at ito'y naway unawain natin mabuti. Una, ang healing comes from God. Ang kagalingan talaga magmumula sa Diyos. Hindi po sa doktor, gamot, kundi yan, ito po yung mga instrumento lamang na gagamitin ng Panginoon para matanggap natin ang kagalingan. Ngayon, 4 na area po ang talagang binibigyan ng Panginoon ng kagalingan. Una, yung spiritual natin. Lahat naman tayo na tumanggap sa ating Panginoon, ang Panginoon ay pinalaya na tayo through the death on the cross. So spiritually, healed tayong lahat. Pangalawa, physically. Yung ating mga dinaranas ngayon na sakit. Agaya po namin, 2 ni Minister Dodi, salamat sa Panginoon na nakatanggap kami ng kagalingan sa Kanya dahil sa, sabi ko nga po sa aking nakaraang sharing, hindi pa rin namin time. Kasi kung time na namin, pag gusto ng Panginoon, wala makapipigil. So meron dahilan. Pangatlo, emotionally, at pang-4, mentally. Ako po, personally, ito yung aking pinagdaraanan ngayon na ihila ko ng Panginoon emotionally and mentally. Kaya kagabi, habang nag-aaral po ako doon sa aking study table, para bang tinetest ko yung aking sarili. Emotionally, ready na ba ako? Mentally, ready na ba ako? Only God knows. Only God knows. Ang kailangan lamang ay sumunod at ang Panginoon ang kikilos. Pangalawa, that God may say no pagdating sa healing. Sa Old Testament, may mga sitwasyon po nangyari dyan, kagaya nung kay Miriam, yung kanyang leprosy. Na nanalangin si Moses para gumaling, pero hindi naman kagad gumaling si Miriam. Hindi kagad natanggap yung kagalingan. So, nagkaroon ng delay. Pangalawa, si Isaiah, na nirefuse talaga ang healing. Bakit kanyo? Kasi he consulted with the pagan deity. Madalas sa atin, na kahit Kristiyano, kung saan pa talaga pumupunta, hanap ng kagalingan. Kaya sabi ko nga po kanina, ang kagalingan ay magmumula sa Diyos, ang tunay na Diyos, at yan ay si Jesus. At dun sa 2 Corinthians 12, naalala niyo si Paul, sabi, 3 times I prayed na alisin ni Lord yung affliction. Pero sabi ng Panginoon, hindi tinanggal ni Lord. Sabi niya, my grace is all you need, for my power is greater when you are weak. So may mga pagkakataon na that God may say no pagdating sa healing. At God has always a reason kung bakit. Pangatlo, ang healing can be hindered. Bakit ba, hindi natatanggap ang kagalingan ng isang tao? Una, unconfessed sin. May mga bagay na kailangan, kagaya kay David, pag binasa niyo yung Psalms 51, talagang i-confess niya, sabi niya, I have sinned against you. Nagkasala siya sa ating Panginoon. So tayo din, tingnan din natin na kadalasan kapag ang tao ay may sakit, may connection nito sa sin. Dahil yun lang ang tanging paraan ng Panginoon para i-call ang ating atensyon. Isa pa, by failing to ask for it. Minsan nagiging secondary pag tayo nandun na sa sitwasyon ng sakit. Hindi tayo kagad tumatawag sa Panginoon para bang siya ang huli. Pag wala nang mangyari, saka tayo lalapit sa Kanya. Dapat po hindi ganoon.
The moment na umistrike ang sakit o anumang bagay, tawag agad sa Panginoon. Isa pa, fail to surrender to God's purposes. Again, sabi ko kanina, ang Diyos ay mayroon dahilan sa lahat ng bagay. Kailangan laging, Lord, kung ano man ang dahilan, magpapasako at nagsasagmit ako sa iyo. At yun ang pinakamagandang attitude ng isang tao na mag-submit na sa tinatawag na will o kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay at ang pag-uli, lack of faith. Nawawalan tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoon na He can do all things. Sabi nga sa Luke 1:37, what is impossible to man is possible to God. So ito po yung mga ilang pointers na napakahalaga na wag nating kakaligtaan na lalo po number 1, healing comes from God. Minister Dodi. Yan, purihin po ang ating Panginoon. Doon po sa ating napakinggang pagbabahagi, isa na naman pong karanasan na kamangha-mangha para po sa pamilya ng Cruz. Lalong-lalo na po kay Brother Rene na ang sabi nga ni Sister Judith, second life na. So bakit nga po ba sinasabing second life? Yung iba siguro baka hindi lang second. Baka mas marami pa. Ako nga, tinitingnan ko po mula nung bata pa ako, nakawalo na ako eh. Pangwalong buhay na po. Oo, isa na lang sa pusa. Pero hindi pa po kasama doon yung mga nasa daan na aksidente, na montik ng ganon. Pero ito kasi personal na naranasan ko po talaga. Bata pa lang ako, inalod na ako ng tubig ng baha sa probinsya. Yung pagkatapos po ng bagyo, malakas yung current ng tubig. So thank you Lord, dahil buhay pa rin, meron lang pong sumagip sa akin na hindi ko na rin po nakilala. Ako po ay nagising na lang na nasa bahay. So yun po isang kamangha-mangha. 8 po yan, medyo mahaba-haba. Tsaka itong latest. Po. Yung, meron pong pangalawa, yung naranasan ko rin po kasi na nakursunadahan ako sa may tindahan. Sa may Batangas naman po ito. Bumibili lang po ako. Yung pagpunta ko roon, meron akong nakatabing lasing. Taga roon lang po. Hindi naman ako taga roon. May pinuntahan lang po ako. Pagsabi sa akin na, hintayin mo ako dyan. Nagulat ako kasi wala naman akong ginawa. Biglang sabi lang sa akin, hintayin mo ako, babalik ako dyan. Apo, hindi pa binibigay sa akin yung yung binibili ko. So, walking distance lang. Alam niyo, pagbalik niya, may dalang baril. Habol-habol ng asawa. At talagang ako po'y babarilin. Konti na lang, kumbaga yung distansyang naririyan na, hawak lang nung asawa, kaya ako po ay hindi talagang nabaril at ako po ay hindi nakaalis doon ng maaga dahil nakipasok po ako sa isang bahay. Nagtago muna po ako, pero inihanda ko yung sarili ko, baka po pumasok talaga. Ang sabi ko nga, bahala na. Pero thank you Lord, yun pa lang po kamangha-mangha na at marami pa. Meron po yung isang yung parang experience ng bangungot. Oo, naranasan ko po yun na talagang salamat sa Diyos kasi yung epekto nun pagka nagising ka, ayaw mo na ring matulog. Ayaw mo na matulog, parang ayaw humiga. Parang katulad din po nung naging experience ko nitong huli. Nung ako po ay nag-critical nung mga sumunod na araw, halos ayaw ko nang gumabi. Natatakot po akong gumabi. At saka talaga ayaw ko matulog. Pero thank you Lord dahil nalampasan ko po yun, yung ganong pakiramdam. At marami pa po, sa susunod na lang po, abangan po natin. So kaya si Brother Rene, ay halos magkakapareho po tayo ng naging karanasan. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Kayo po mga kapatid, ilang beses na po ba kayong iniligtas ng Panginoon sa tiyak na kapahamakan? O yung sa diretsong salita ay sa bingit ng kamatayan? Kasi sabi nga po, maraming mukha ang kamatayan. Lahat yan
hindi magandang mukha. At isa lamang po ang pagkakasakit. Isang mukha po yan ng kamatayan. Yung iba kasi na aksidente, yung iba ay talagang nagsisuicide, yung iba naman po ay ginagaw ng masama ng kanyang kapwa. Kaya itong pagkakasakit po, pagka tayo po ay gumaling at nakarecover, lalo na nga po at nabingit sa kamatayan, talagang papuri ang ating dapat na ipagkaloob sa ating Panginoon. Gaya nung sinasabi ni Sister Judith sa kanyang binasang word sa Psalm 34. Ito po ay pagpupuri sa kabutihan ng ating Panginoon. Like David, mga kapatid, kasi ito po yung pangyayari sa buhay ni David na siya po ay tinutugis ni Haring Saul. Kahit saan siya magpunta, sinusundan siya para siya po ay patayin. But the Lord had rescued him from certain death. So actually, ang dami-dami pong dahilan. There are many, many reasons to praise the Lord. Sabi nga po, pagkagising pa lang natin, talagang magpuri na tayo sa Panginoon kasi buhay tayo. May pagkain tayo, magpuri tayo sa ating Panginoon. Ano pa ba? Ang dami niyan, mga kapatid. Meron tayong tirahan. Meron tayong pamilya. Napakarami pong dahilan para tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Kaya sabi ni King David doon sa Psalm 34 verse 1, ang sabi niya, I will praise the Lord no matter what happens. So ibig sabihin maganda man o hindi kagandahan ng sitwasyon, anuman ang pangyayari, patuloy pa rin na tayo po ay magpuri sa Panginoon. Sinabi rin po doon sa Psalm 71, sa verse 6, mga kapatid, You have been with me from birth and have helped me constantly. No wonder I am always praising you. So, pagdating sa kamatayan, actually marami po ang natatakot na ito'y pag-usapan. Marami ang natatakot na ito po ay harapin. Marami ang natatakot na pumunta sa funeral sapagkat, kumbaga, iba talaga ang nasa isip ng mga ibang tao. Pero sabi nga po, ito ay helpful. Paminsan, ito'y isipin natin sapagkat meron pong pinapaalala sa atin. Ano po yung pinapaalala sa atin? Unang-una, it reminds us that there is still time for change. Meron pang panahon para magbago. Yung 2 Peter chapter 3 sa verse 9, merong divine delay na sinasabi. Binibigyan niya ng pagkakataon ng tao para magbalik loob, lumapit sa ating Panginoon at talikdan ang kasalanan. Kanya nga lang po, minsan may mga tao na hinihintay pa yung painful experience. Yung sinasabi sa Proverbs 20, verse 30, sometimes it takes a painful experience to change or to make us change our ways. So, kaya ito ay paalala sa atin na mayroon pang panahon para magbago at magbalik loob sa ating Panginoon. Pangalawa, that there is still time to examine the direction of our lives. Yung tinatahak nating daan. Sabi nga po, ano ba yung daan na tinatahak mo? Kasi merong daan na matuwid sa tingin ng tao, pero ang dulo nito ay kamatayan. So yun yung pang-araw-araw nating pamumuhay. At meron pa pong isa. Ito yung time na to confess our sins and to find forgiveness from God. Kasi yung 1 John chapter 1 verse 9, pag humingi tayo ng tawad, talaga namang buong puso, tayo ay patatawarin ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito yung ilang bagay na sinasabi rito na huwag natin katakutan. Sabi nga, lahat tayo ay mawawala sa mundong ito, kaya kailangan i-prepare natin yung ating sarili. Siyempre, ang gusto natin, makapiling ng ating Panginoong Kristo. Yun yung buhay na walang hanggan. At sabi pa rin ni King David, I will praise the Lord at all times. Yan. Sa lahat ng panahon.
Hindi lamang po sa maraming pagpapala, magandang panahon, di ba? Sabi nga doon sa Ecclesiastes 7, when things are going well with you, be glad. At alalahanin din po natin na kung may mga troubles man, ito po ay maging daan para tayo po ay lalong lumapit sa ating Panginoong Diyos. At sabi pa rin niya, His praise is always on my lips. Talagang nasa labi lagi ang pasasalamat sa Panginoon. Praise is a necessary part of the life of faith. Mahalaga ito para lalong tumibay ang ating pananalig sa ating Panginoon. Kaya naman yung sige po. Kaya po yung naging pangalawang word na tinanggap at binasa, narinig natin kay Brother Rene, yung Psalm 116 verse 7. Sabi pong ganon, manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala pagkat siya ay mabuti at di marunong magpabaya. So, dito yung psalmist, almost died. But when he cried out to the Lord saved him. Binasa ko yung Tagalog, sabi nga po, nung ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masiding katakutan. Sa ganung kalagayan, si Yahweh ang tinawag ko at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. So, talagang nakakatuwa yung mga salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan sa mga ganong karanasan. At ganon din po sa verse 8, ang sabi roon, ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan, tinubos sa pagkatalo at luha ko ay pinahiran. So, yun yung pangalawang word na nabanggit ni Brother Rene. At isa pang nakakagulat, sabi ko nga, ito yung encouragement at saka confirmation na magaling na ang ating kapatid. Yung sa Luke 8 verse 50, yun po kasi yung pangyayari na yung anak ni Jairus ay nabalitang namatay na. Nung marinig ito ng ating Panginoon sa Kristo, ang sabi niya ay, manalig ka, o huwag kang matakot, manalig ka, at hindi siya maano. So kaagad sila po ay pumunta doon sa bahay at makita nila yung mga tao, nag-iiyakan na. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, huwag kayong tumangis. Hindi patay yan, natutulog lang. Kaya nga may mga tumawa o pinagtawanan si Lord. Kasi talaga namang kita nilang patay. Papaano pang mabubuhay yung patay na. Pero nung lapitan ng ating Panginoon at tinawag yung bata o babae, bumangon, nagkaroon ng hininga. So walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Mula noon hanggang ngayon, ang ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran ay hindi nagbabago. He is the same yesterday and tomorrow. Siya po yung Diyos na talaga naman pong nagpapagaling sa lahat ng may karamdaman. Nabanggit nga po ni Pastor Rafi kanina, kung hindi man gumaling, sa akin din pong obserbasyon lang to, marahil nagkulang din sa pananampalataya. At pwede rin na marahil yun na rin ang time, kalooban na ni Lord. Kaya hindi po natin dapat napagtakan kasi mortal bodies tayo eh. Kasi kung lahat hindi nagagaling, lahat gagaling, walang mamamatay. Diba? Walang aakyat sa langit. sa langit. Kaya, yun naman po ang gusto natin, magkamit ng buhay na walang hanggan. Pero kailangan munang mamatay tayo para tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. Pero tandaan natin, merong tamang panahon ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito, yung sabi dyan ng ating Panginoon, don't be afraid, just believe, and we will receive healing. Thank you, Lord. Pastor. Amen, amen.
So totoo yung mga kapatid, kung walang mamamatay, wala iba pa ni Revelation 21 na new heaven and new earth. Di po ba? Mananatili tayo sa old earth, puro old na lamang, kailangan yung new. Ngayon, bago po kayo magtapos ni Minister Dodi, yung sharing po kasi ni Mary Joy, may mga binitiwan po kasi siya mga talata doon. Unang-una, yung Jeremiah 33:3, na lahat naman po tayo alam natin, dahil ito isa sa mga tanyag na scripture, na call to me and I will answer you, and I will tell you great and mighty things which you do not know. So ibig sabihin, hindi mo talaga alam kung paano kikilos ang Panginoon eh. Pero tiyak, kamangha ang gagawin niya. Ang Philippians 4:19, and may God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Talaga namang isusupply niya. At naranasan ko ito, mga kapatid, na hindi ko talaga alam paano nangyari. Ang biyaya talagang parang nagugulat na lang ako. Ang ginawa ko nga kay Brother Boots, I think 2 weeks ago. Sabi ko, Brother Boots, i-update mo nga itong passbook. Hindi ko na malaman ano ba nangyayari mga transaction. Nung na kanyang in-update, talaga nagulat po ako na, nangyari ba ito? Pinipilit kong i-compute. Sabi ko parang ayaw kayanin nung ano ba tawag doon? Yung calculator. Sabi ko parang error ng error. Parang hindi mo na maintindihan. Pero yun yung sinasabi ng Panginoon, great and mighty things ang gagawin niya. Pero sabi rin niya po kanina sa Jeremiah 17 verse 5, thus says the Lord, accursed is the man who trusts in mankind and makes flesh his strength, and whose heart turns away from the Lord. Tandaan natin, sa Diyos magtiwala tayo. Alam niya kung ano ang mabuti at masama sa ating lahat. Kung ano man ang maganap, yun ang higit na magandang kagustuhan niya at tiyak makakabuti sa bawat isa. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, nandyan lagi ang ating Panginoon, hindi siya natutulog, lagi siyang gising, at handa siyang tumulong. 1 Corinthians 2:9 sabi doon, what no one ever heard or thought or think of is the very thing that God prepared for those who love Him. Ganyan po tayo kamahal ang ating Panginoon. Ngayon tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa malayang oras na kami po ay makapagpasalamat sa kamangha-mangha na ginagawa mo sa buhay namin, sa buhay ng lahat ng tao na nagtitiwala at nananampalataya sa iyo. Salamat po for all the favors, though we are not deserving, Panginoon, pero ikaw'y totoo sa iyong pangako na hindi mo kayong pababayaan. Salamat po at wala kami maibalik sa iyo, Panginoon, kundi papuri at pasasalamat. Magandang umaga po, magandang araw sa inyong lahat. Marami pong salamat. Good day. God bless. Thank you, Lord, for a new beginning. Give me a new life and strength to go on. Hold me tight, be my guide, 'cause from now on I live a new life. Thank you, Lord, for a new beginning. You gave me a new life and strength to go on. Hold me tight, be my guide, 'cause from now on I live a new life. Lord, how great is your love for us. I'm here because you never abandon your child. Lord,
I'm here.